So ito, yung sunod, mga kababayan, kay Marcoleta. Ito na nga, speaking of Marcoleta, mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, ang problema kay Marcoleta ngayon na posibleng makasuhan nga siya. Naku po. At sabi nga nung abogado, mga kababayan, na wala daw immunity itong mga senador. So, sa ginawa ngayon ni Marcoletang iskandalo, iskandalo naman talaga ang tawag dyan. Magbibitbit ka ng witness, peke ang notaryo. Tapos ipipresent mo yan, masisira yung pangalan ng taong pinagwawaldas at pinagbubulgar ng witness na si Gutesa. So, ngayon, si Gutesa na wala, hindi na humarap, sino ang hahabulin? Di ba? So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Kung ano at makakasuhan si Marcoleta. No? Marcoleta may face wraps over. Ito sworn statement. No, sabi ng legal expert. Ito mga kababayan. Wait lang, may ads. Alam niyo sa totoo lang, ito nga ang mangyayari. Ito ang mangyayari mga kababayan sa kakadikit ninyo dyan sa mga Duterte. Ito yung mangyayari sa kakapagtanggol ninyo dyan sa mga Duterte. Bakit? Kapag dumating ang panahon, dumating ang araw, no? Na kayo ay nasa kagipitan, hindi kayo tutulungan ng mga Duterte. Tignan nyo si Joel Villanueva. Nakasuhan dyan sa flood control. Tinulungan ba sila ni Sara? Tingnan nyo si Chess Escudero. Gipit na gipit ngayon. Tinulungan ba ni Sara? Wala. Sabi ko nga sa inyo wala. Gagawin lang kayong mga human shield niyan. Ewan ko bakit may mga politician pa rin tanga, no? At pilit nilang ipagtanggol yung si Sara, si Digong, na alam naman nila na nakasuhan, alam naman nilang nakulong na. Pilit pa rin silang ipagtanggol si Digong. Pinakain ba kayo ng tae ni Digong kaya kayo na nakayuma? Parang kailangan batuhin natin ng tae ng manok itong mga senador, mga kababayan, nang magising sila sa katotohanan. Nakita mo na kinasuhan na si Digong, kinulong na doon, tapos meron pa rin mga senador na sumisigaw, bring him home, bring him home, wala siyang kasalanan, kinidnap siya. Naging senador ka pa kung bubo ka naman. 'Di ba? Bakit ka naging senador kung hindi mo naintindihan yung kaso sa International Criminal Court? Di ba? Nakita mo na nga binasahan ng warrant. Tapos yung isang senador sasabihin, kinidnap si tatay. Walang chinilas. Nakapa. Kawawa siya. Nakapa. Putang ina, di ba? Yan ang mahirap yung maging senador ka pero wala kang alam. Yung isa naman, alam ko ang koneksyon ng Interpol. Bullshit! Kita nyo yan. Nakapa. Wala si chinelas. Nakapa. Ngayon, tol, kahit sunogin ninyo ako, tol, amoy Duterte ako, tol. Kahit silaban ninyo ako, tol. Kita ninyo, ang bububo. Ay, nako. Meron pang isa ang sabi, kung magkakataon man at kung makasuhan man, malamang sa malamang ay walang takasan, ay talagang makukulong tad sa kaso. Talagang namang makukulong talaga. Aimee. Kita ninyo yan. Continue. Marcoleta tayo. Ayun. Asinito Likia. Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Ito po. Magandang hapon po sa lahat. Kapareho na ho ka, attorney, nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanasabihan niya. Nagsisinungaling siya kasi nga peke naman pala yung firma. So he can be liable for perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So iba rin ho din yung paggamit ng peke o fraudulent na public document kasi yung notaryado public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Sa Senator Marcoleta naman,
maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ho yung nag-sponsor sa witness na yan. Oh, ayan na. Ito na nga, mga kababayan. Narinig ninyo ha? Oh, yung sinabi nila na peke daw ang ginamit na papel o notaryo ni Orly Gutesa, maaari siyang makasuhan dyan ng perjury. Yung pamimike, yung pagsisinungaling. Yeah? Perjury yun. Ngayon si Marcoleta, makakasuhan ba at madadawit ba siya? Yes, maaari din. Bakit? Kasi siya ang may dala niyan. Yeah? Siya ang may bit-bit niyan. At eto pa nga ang pinaka, the best dyan. Kasi bago pala ito, mga kababayan, pumunta dun sa lamesa at magbasa ng script si Gutesa, pumunta pa pala ito sa opisina ni Marcoleta. Pumunta sa opisina ni Marcoleta na napakadami namang senador doon na pwede mong lapitan. Bakit si Marcoleta pa? At nakita daw sa CCTV according kay Senator Ping Lacson. Nako po. Continue ha, mga kababayan. Siya ho yung nag-sponsor sa witness na yan. At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, Paano po yun yun? din sa kanyang knowledge sa fraud na nangyari. Sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede ho siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, Patay. bilang isang abogado, kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun tinesenta. So, Diba? Yun ang klaro, mga kababayan. Klarong-klaro po ang sinabi nitong isang legal expert na isang abogado. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang according doon, pagkatapos na magsalita itang si Orly Gutesa, nalaman ng Senado na peke ang notaryo. So ngayon mga kababayan, paano nangyari na inirepresenta ni Marcoleta itong witness na to na peke ang notaryo, hindi niya ichinek? Diba? Bakit hindi ito ichinek ni Marcoleta? Abogado nga siya. Hindi ba niya alam yung peke at totoo? Abogado siya for how many years? Diba? Ngayon, nung nalaman ito ni Senator Ping Lacson at ng committee, ng Blue Ribbon Committee, na peke ang notaryo na nilagdaan doon na bit-bit ni Gutesa pagkatapos nitong magsalita. Ngayon, nung peke pala ito, diba? Ang tanong ngayon dyan, paanong hindi nakita ni Marcoleta na peke ang papel kung dumaan pa sa kanya ito ng almost 30 minutes sa loob ng opisina niya bago nagrepresenta doon at nagyaw-yaw sa harapan ng media at ng hearing? Diba? Bakit hinahayaan ni Marcoleta na lumusot itong witness na to, ipeke pala yung notaryo? Diba? At ito pa ang masama dyan. Wala daw itong abiso si Marcoleta ayon kay Ping Lacson. Diretso na lang daw niya itong ipinaupo doon at isiningit si Gutesa nang walang pa abiso sa Blue Ribbon Chairperson na si Lacson. Kasi alam nyo, hindi naman ako nagtaka kasi ito si Marcoleta mahilig talaga to. Kung naalala ninyo sa Quadcom, si Attorney Enzo Recto, ipapakontempt niya. Sabi ni Dan Fernandez, teka lang po. Wala pong karapatan si Representative Marcoleta mag-contempt kaya hindi po siya miyembro ng committee. Nakikimarites lang siya dito. Diba? Kita ninyo? Sakit na ni Marcoleta yan. Hindi siya kasali sa hearing, nandun siya nakikimarites. Totoo yan. Meron yang mga kababayan. Ito. Wait lang ha. Hey guys, so I'm back. Ito ha. Marcoleta. Contempt. Ito ha. Contempt
Enzo Recto. Napahiya. Totoo yan, mga kababayan. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Sa Section 5, yung bang pag-share, pagla-like, pagko-comment, can that be considered also as crime? Sabi dyan, hindi. Oh. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay The Supreme Court Rodante Marcoleta, maaaring makulong kasama ni Orly Goteza at you, Diba? you agree with the affirmation. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yun po yung time na yan ha, na nag-usap sila na ikukontempt niya si Enzo Recto. Ang problema lang, sabi ni Dan Fernandez, ay, teka lang po, no? Wala pong karapatan o rights si Congressman Rodante Marcoleta mag-contempt kaya hindi po siya miyembro ng committee ng Quad to. Hindi po siya parte. So sa madaling salita, nakikimarites lang. Tapos nagugulat ka, nakikisingit pa siya nun. Kaya sa totoo lang mga kababayan, bumagal po yung investigasyon nun sa mga fake news vlogger. Kasi bakit? Hindi naman siya kasali dun sa agenda. Pumasok siya, nakikiupo pa. Tapos isiningit pa niya yung kanyang sarili o personal niya na galit kay Enzo Recto. Diba? Kay attorney Enzo Recto. Tapos iko-contempt mo, wala ka naman palang power mag-contempt. Di naman siya invited. Yan ang masakit kay Marcoleta. Katulad nito, sabi nga ng abogado dito sa DZMM na in-interview, no, na paano nangyari na pagkatapos ng salaysay ni Orly Goteza ay peke pala yung notaryo, bakit pinayagan or hinayaan ni Marcoleta na magyaw-yaw si Orly Goteza na peke naman pala ang notaryo? For what is the purpose? Para ba masira ang pangalan ni Romualdez? Para ba saan? Para ba mabulgar doon at marinig ng taong bayan na tama si Sara Duterte, na si Romualdez ang mastermind at si Saldico? Diba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, konektado yan eh. Kung ano yung sinabi ni Sara noon, alam ninyo, dalawang tao lang ang may hawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Saldico. So ngayon, nagbitbit ng peking witness, peking notaryo, nagbigkas ng Saldico, nagbigkas ng Romualdez, tapos ending, peke pala. Para saan? Para masira. Mahirap yung ganun eh. Ito naman mga bubong DDS na supporter nila, pati yung mga supporter ni Marcolitang tanga, naniniwala naman na mastermind si Romualdez. Paano naging mastermind? Peke nga yung affidavit. Peke nga yung notaryo. Diba? Diyos mio marimar. So continue. Pinisenta. So it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Magbibigyan naman sila ng due process. Matasagutin naman sila kung sakasakali ihahapla sila o they're held accountable. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga, yung credibility nito nga kanyang pahayag. Dahil nga dito sa sinasabing, baka peking signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho makapeke. Peke na kasi Peke, oo. imbestigahan ako ng RTC. Sabi mismo ni attorney, hindi na pwedeng sabihin baka peke. Peke na talaga kasi iniimbestigahan na ng RTC at napatunayang peke talaga. So, wala nang lusot si Marcoleta dito. Kasi ang unang tanong dyan, nung iniimbestigahan ito ng RTC, peke ang notaryo, bakit pinayagan ni Marcoleta na magtuloy-tuloy magdaldal itong si Goteza? Peke nga. Hindi na pwede. Kaya nga, kinurek ni attorney itong reporter. Pakinggan ninyo ha. Ito. Peking signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho makapeke. Peke na kasi Peke, oo. imbestigahan ako ng RTC. Pwede na ho
yan. As it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, talagang demolished yun. Diba? It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya, nung maalala nyo, nung magsimula siyang magsalita sa Senado, nanumpa siya separately. So yung salaysay niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another Damage. piece of evidence. Oh. Of course, it will... 'Di ba? Kasi bago siya pumunta doon sa Senado, bago siya pinasalita, nag-take oath siya. So, ibig sabihin, once na mag-take oath ka, lahat ng sasabihin mo ay pawang katotohanan lamang. Walang kasinungalingan. So, ngayon, kung ang mga sinasabi mo ay totoo, ito, sasabihin given, ang mga kababayan, sa madaling salita, para hindi tayo magkakagulo, ganito yan. Halimbawa, totoo lahat ng sinasabi niya. Halimbawa, lahat yun ng mga sinasabi niya laban kay Romualdez at Saldico ay totoo. 'Di ba? Ito mga kababayan, klaro. Totoo ang mga salaysay niya. Naghatid talaga siya. Mga mali-malitang pera. Totoo yan. Dito niya hinatid, malapit sa Malacanang, hinatid niya dun sa Forbes. Totoo lahat yon. Ang problema mga kababayan, paano ba magiging totoo yon kung walang seal? 'Di ba? Ganito mga kababayan, sa madaling salita. Bibili ka ng bahay. Bibili ka ng bahay, tapos ang bibilhan mo, ibibigay sa iyo ang land title. Land title, hawak mo. Paano magiging sa iyo yan kung walang notaryo? 'Di ba? Napakasimple, napakabilis intindihin. Bibili ka ng lupa. Binigay sa iyo ng may-ari ng lupa yung land title. Paano ka nakakasigurong sayo yun kahit nasa iyo ang land title? Makakasiguro kang sayo yun kung ipanotaryo mo na may pirma ng may-ari at may witness at may abogado na nakanotaryo na sayo. May petsa, may araw, may buwan. Ngayon, kung ang paninindigan mo ay hawak mo yung land title niya, pero walang notaryo, may possibility na pwedeng bawiin ng may-ari yun, wala kang kalaban-laban. 'Di ba? Ganon din doon sa salaysay ni Gutesa. Kahit sabihin natin totoo yun, lahat ng sinasabi niya. Paano mo patunayang totoo kung wala namang notaryo? Kasi bago ka magyaw-yaw dyan, bago ka mag-witness dyan, ipapanotaryo mo pa yan. 'Di ba? Try nyo bumili ng gamit, ari-arian, motor, sasakyan, bahay. Ibibigay sa iyo ng may-ari ng sasakyan, motor, ang ORCR. Sa iyo na yun, bayad mo na sa inyong dalawa, okay yun, legal yun. Pero pagdating sa batas, illegal yun. Bakit? Yung deed of absolute sale, kung wala yung notaryo, hindi yun magiging totoo. May possibility na pwede pa yung bawiin nung nagtinda sa iyo. Marami kasing napeke niyan. Halimbawa, ako anak. Ibenta ko yung kalupaan ng tatay ko na hindi pa nakatransfer sa akin. Nakapangalan pa sa tatay ko. Ngayon, syempre si buyer, tanga din na bumili, ibinigay sa akin yung pera. Ibinigay ko rin yung land title. Ang problema lang dyan, ang land title, pwede kang kumuha niyan sa city register kahit nandun sa kanya yung isa. So, pagbawiin yun ng tatay ko, yung nakabili, walang magagawa. Kasi bakit? Hindi nakanotarize. 'Di ba? Ang tanong ngayon, abogado ba talaga? Deed of sale talaga ang kailangan. Kahit nasa iyo yung land title, kung walang deed of sale, walang notaryo, walang maging sayo. Maaaring bawiin pa rin yun ng owner. Magmukha ka lang tanga dun. Kahit maglumpasay ka dyan, magtatalon-talon ka, hindi siya magiging sayo kasi hindi nga notaryado. Hindi nakanotary. 'Di ba? Ganun 'yun. Kahit magtatalon-talon si Gutesa diyan, kahit duruin niya diyan si Romualdez sa harapan sa Senado ngayong November 14, sa hearing, walang saysay yung pagduduro-duro niya. Kahit pa magtutuwad-tuwad diyan, hubarin niya yung short niya, ipakita niya yung burat niya diyan. Kahit pa hubarin niya yung short niya, ipakita yung butas niyang puwet niya diyan sa harap ng media. Kung hindi
notaryado, ang kanyang salaysay, at peke ang notary, walang kwenta yon. Siya pa ang makakasuhan. Babalik pa sa kanya. Di ba? Yung mga sinabi niya, babalik sa kanya yun. Oo. Di ba? Katulad niyan, sa ginawa ni Senator Antonio Trillanes, kinasuhan si Bongo ng plunder. Alam niyo ba na pag nagkaso ka ng plunder ay hindi basta-basta yan? Bakit? Kasi kung ang i-file mong plunder doon ay hindi accurate ang evidence, hindi nag-match doon sa i-file mo, hindi mo ba alam na pwedeng ibalik sa'yo yan? Yun. Yun ang katotohanan. Ganon si Gutesa. Alam niyo yung mga sinasabi niya doon, na naghahatid siya ng libu-libong, daan-daang maleta, milyon-milyon na laman? Pwedeng babalik sa kanya yun. Alam niyo ba paninirang puri yun? Yung ginawa niya. Hindi naman po pwedeng, Sir, sorry po sir, hindi ko sinadya. Hindi naman po pwedeng magiging Kerwin Espinosa 2.0 siya. Diba? Naalala niyo si Kerwin? Anong sabi ni Trillanes kay Kerwin Espinosa? Kerwin, sa pagdiin mo kay Dilima na drug lord si Dilima kaya nakulong ng 7 years. Baka pag hindi mo naisip na yung termino ni Duterte, 6 na taon lang yan. Baka pagbaba ni Digong, mag-iba yung statement mo at babawiin mo lahat ng sinabi mo kay Dilima. Nung bumaba si Digong, anong ginawa ni Kerwin? Kerwin Espinosa, binawi lahat. Pasensya po, Ma'am Laila Dilima. Napilitan lang po ako. Napilitan lang po ako kasi tinakot po ako ni Bato de la Rosa. Kapag hindi po kita idiin, papatayin niya po pamilya ko. Pinatay na nga nila tatay ko eh. Di ba? Nag-iba ang statement. Binawi niya. Di ba? At ang sabi naman ni Dilima, napatawad na kita, Kerwin. Biktima ka lang din. Di ba? Yun yung totoo. Di ba? Yun. Ngayon, mga kababayan, paano yan? Kuda ng kuda dyan si Gutesa. At sabi pa nga ni Boyeng Rimulya, hindi ko nga din maintindihan eh. Bakit? Kasi kung talagang siya, totoo yung mga sinasabi niya doon, at kung siya talaga ang gumawa noong affidavit niya, bakit nung tinanong siya kung gusto ba niya ng witness protection program, ayaw niya kasi kaya daw niya. Pero doon sa huli ng affidavit niya, gusto niya ng witness protection program. So, siya ba talaga ang may gawa ng affidavit niya? Kasi parang hindi niya alam, may paragraph 20 pa nga, nakalimutan. Di ba? Ginawa na kayong tanga ni Marcoleta dyan eh. Ginawa kayong tanga ni Marcoleta, totoo yan. Kaya nga si Marcoleta, sinabihan niya yung reporter, tanga. Kasi mahilig siya mga nanga. Mahilig siyang mga nanga. Gumawa ng katangahan. Biruin mo, abogado ka, dumaan pa sa opisinang for almost 30 minutes sa loob. Baka nga, binibriefing mo pa, binibrainwash mo pa yung tao kung anong sasabihin. Tapos hindi mo na-check yung hinahawak niyang affidavit, ang notaryo peke. Tapos hinahayaan mo na mag-represent siya doon. Hinahayaan mong mag-facilitate siya sa mga sinasabi niya. 'Di ba? Tapos ending nung nasilip ng Senate, peke pala. 'Di ba? Kita nyo yan? Kita no? Peke pala. Yan ang katotohanan. Bakit mo pinayagan mag-represent yung tao? Peke pala yung notaryo. Hindi mo ba alam kung ano yung peke original? Sa madaling salita mga kababayan, ganito yan. Kapag may tindahan ka, ito imposibleng hindi ito maintindihan sa sabihin ko. Alam nyo, bawat reaction ko may example. Ito, pinayagan mo siya na mag-present doon. Pinayagan mo siyang magsalaysay doon. Pero hindi mo i-chinek yung papel niya peke ang notaryo. Abogado ka. Dapat alam mo na peke yan o hindi. Ba't hindi mo i-check? Diba? Ikaw, may-ari ka ng tindahan. Magbabayad sa'yo ng pera, 1,000. Tapos ang bibilihin, 20 pesos lang. So anong una mong gagawin? Siyempre, ang reaksyon mo, walang bariya.
1,000, 20 lang, 1,000 pera mo. Sabihin mo walang barya. Ngayon kung mamimilit, mamimilit, sige na po, para may barya lang ako. Anong una mong gagawin? Di ba pupunta ka doon sa ilaw na violet? Tapos igaganon mo? Kung peke ba o hindi? Imposible man si Marcoleta. Hindi niya naisip yun, na i-check yung notaryo kung peke ba o totoo. Malaking tao ang binangga ni Orly Gutesa. Malaking tao. Si Romualdez yan, no? House Speaker pa yan, no? Tapos hindi mo i-check. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi ko po kasi alam. Ba't nag-abogado ka pa? Hindi ko kasi alam. Hindi ko na tinignan. Kasi gusto ko lang tulungan yung tao. Nagboluntaryo lang yun. Voluntaryo, tapos 30 minutes sa loob ng opisina mo. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ganito. Napaka-imposibleng hindi nasisilip ni Marcoleta yan. Di ba? Mamuing, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Napaka-imposible naman, mga kababayan. Halimbawa ako, si Orly Gutesa. Pumasok ako sa opisina ni Marcoleta. Senator, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Ako po kasi gusto kong mag-witness. Gusto ko pong mag-witness laban kay Saldico at kay Romualdez. Siyempre, ang unang i-check mo dyan, kung gusto mo mag-witness, asan mo yung papel mo? Kasi hindi ka po pwede magsalita doon kung hindi ka naka-notarize eh. Yeah? Asan yung ID mo? 2 ID, valid ID 2, tapos notarized affidavit. Di ba ganun ang unang tatanungin mo? Kasi abogado ka nga eh. Di ba? Kung hindi ka naman abogado, tapos party ka ng Senado, siyempre may mga staff ka dyan. Mag-hired ka ng staff na lawyer. Yeah, parang si Bato, hindi naman siya abogado, imposible walang staff na lawyer yan. May lawyer na staff yan si Bato, si Robin Padilla. Napaka-imposible walang staff na lawyer yan. Hindi naman mga lawyer yan. Ngayon, kung mayroong lumapit sa'yo, ipapakita mo yung papel. Attorney, staff. Halimbawa, ako, opisina ni Ken. Meron akong 25 ka staff dyan sa opisina ko bilang senador. Dito may accountant, dito may lawyer, ito may doktor, may nurse, ganyan-ganyan. So, merong lumapit sa akin, gustong mag-witness. Kung ako hindi ako abogado, malamang ipapakita ko yan doon sa staff kong lawyer. Attorney, pakicheck na dito kung lahat ba ito authenticated ba o authentic ba to or legit ba tong mga papel niya. Imposible namang walang ganon. Diba? At pangalawa, si Marcoleta hindi na yan mag-hire ng isang attorney sa kanyang office. Bakit? Attorney siya eh. Ngayon, kung hindi niya kaya, malamang mag-hire pa rin yan. Kasi may nakita ako mga kababayan na isang video na isang attorney siya, staff ni Marcoleta, kasama si Gutesa. Yung puti na ang buhok, hindi ko alam eh. Mga kababayan, si Digo nga, merong attorney, si Panelo eh. Di ba? Nakita ko ba kababayan, sa Facebook, kumakalat, na merong isang attorney na medyo may edad na puti yung buhok niya. Hindi ko alam kung staff ni Marcoleta yon. Attorney siya. So, imposibleng hindi na-check ni attorney yung affidavit ni Gutesa kung nakanotaryo ba o hindi. Meron ako nakita. Naalala niyo mga kababayan sa hearing na merong nagsisinyas-sinyas na tatlo, gumanyan, sa likod ni Erwin Tulfo. Sino ba yon? Yung hearing ni Gutesa? Yung nagsasalita si Gutesa, may matanda na gumaganon-ganon sa likod ni Tulfo. Nakasinyas, tatlo. Lawyer yun. Staff ni Marcoleta yun. Diba? Si St. Joseph ba yun? Nakita nyo sa likod ni Erwin Tulfo habang ini-interview siya ni Erwin Tulfo, gumaganon. Yun. Staff niya yun. Diba? Ito, hanapin natin sa TikTok. Imposibleng hindi to na-check. Mga kababayan, nitong lawyer, ito likod ni Erwin Tulfo about Gutesa. Ito likod ni Erwin Tulfo Sir, sabi niyo kanina, Ayan sabi ko na po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Ayan Coca-Cola. yan. Sabi ko. Magsisinyas yan, number 3 Kasi dyan. po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Magsasign yan, mukhang tingnan sa nyo. inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh.
Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted person, Philippine Marine Corps, VIP Security, BOC, VIP Security, OBP, VIP Security, Presidential Communication Operation Office, VIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko ba parang galing sa Coca-Cola. Sir, sabi nyo kanina. Yung nasa likod. Pending right now is... Yun, mga kababayan. Ayan, oh. 42 Forbes na, Your Honor. Sa bahay mo nun ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Bisan lang? Ilan? Ako, in my... Tatlo. During Ayun, that oh, time, kamay niya. tatlong beses sa akin. Pero, based doon sa group chat namin is 42 Forbes na, Your Honor. Diba? Kita ninyo? Sa bahay mo nun ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Bisan lang? Ilan? Ako, in my... Tatlo. During that time, tatlong beses sa akin. Pero, Kita nyo? Bakit may nagsisinya-sinya sa likod? Bakit may gumaganon-ganon tatlo? Di ba? Hindi naman kasi tayo tanga, may kamera dyan nakaikot eh. Hindi ba staff ni Marcoleta yan? Tinanong ni Erwin Tulfo, ilang beses ka nag-deliver? Gumanon yung kamay ng matanda, 3. Kita nyo? Ang tanong, sino yan? Di ba? Ito. Yan siya po. Huwag niyong pag-isipan ng masama. Director General siya ng Blue Ribbon. Sino ba yung tagaturo? Director General daw. Si Attorney Rody Kembo. Diba? Ito sa comment section. Si Attorney Rody Kembo daw yan. Director General of the Senate ng Blue Ribbon. Kita ninyo. based doon sa group chat namin is... So, kung Director General siya, bakit may ganun? Sa bahay mo nun ni Nagsisinya Speaker. siya. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Bisan lang? Ilan? Ako, in my... During that time, tatlong beses sa akin. Pero, based doon sa group chat namin is... Kita ninyo? Bakit may pa-coaching-coaching? Director General daw ng Blue Ribbon. Si Attorney Kimbo daw nakalagay. Dito sa comment So bakit gumaganon kamay niya? Ano yun? Naghihilot-hilot lang ganyan? At take note, hindi lang isang beses gumanon siya. Meron pang iba. Ano yun? Habang naghihilot siya, tumugma doon sa sagot ni Gutesa. Habang gumaganon siya, tumugma doon sa sagot ni Gutesa. Aba, kababalaghan yan. Yung time na to mga kababayan, si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee Chairperson pa dito. Diba? So yun lang yun mga kababayan, yung ating reaction. Hindi nyo kasi matatakasan ang kamera. Kasi marami pong kamera ang nakaikot niyan. Diba? So, kung may coaching-coaching, makukoaching-coaching ka rin. So, yun lang. Sabi nila magaling si Marcoleta dahil doon lahi. Siya sa tama. Pero ngayon, puro kasinungalingan naman ang pinagagawa. Nanood ako sa iyo. Reply meron pala ang live. Ma'am Iva Narita, may love shoutout po. Di ba? Yan po yun, mga kababayan. So, ayun nga. Sasabit nga si Marcoleta. Kasi ang sabi nga ng abogado, hindi po natin pwedeng sabihin peke or baka peke. Peke talaga kasi iniimbestigahan na ng korte, peke talaga yung notaryo niya. So bakit nga hinahayaan at pinayagan ni Marcoleta na pumasok doon sa Senado, maggawa ng salaysay, magsalaysay, peke pala ang notaryo. Hindi ba na-check ni Marcoleta yan? O sino ba ang managot yon? Sino ba ang nagbigay ng authorize na magsalita yun si Gutesa? Sino ang nag-authorize? Kasi ang sabi ni Ping Lacson, hindi daw alam. Hindi daw nag-aabiso. Ipakita ko sa inyo bago natin anuhin.
Ping Lacson. Walang abiso si Gutesa. Nako, Diyos ko. Breaking news! Another DDS fake news. Nako, nahuli na. Po ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ng malalimang background check kay Orly Regala Gutesa, ang surprise witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig nitong Huwebes. Idinitali niyang nagdala umano siya ng milyong-milyong pisong cash kina Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Sa social media post, sinabi ni Lacson na hindi man lang siya nasabihan at nagkagulatan na lang ng isa lang si Gutesa. Kailangan na niyang makilati siya ng maigi dahil sa bigat ng kanyang bintang. Dagdag pa ni Lacson, lalong gumulo ang sitwasyon nang lumantad ang isang abogado at itinangging siya ang nagnotaryo sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Diba? Walang abiso. Bigla na lang sumulpot na parang kabote. Ano yun? Isang kidlat sumulpot agad? Walang abiso. Hindi pinaalam. Andoon. Ha? Kita ninyo? Mga kababayan? Mismo galing kay Ping Lacson. Walang abiso ang pagpasok. Ha? Ni Gutesa. Po ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ng malalimang background check kay Orly Regala Gutesa, ang surprise witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig nitong Huwebes. Idinitali niyang nagdala umano siya ng milyong-milyong pisong cash kina Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Sa social media post, sinabi ni Lacson na hindi man lang siya nasabihan at nagkagulatan na lang ng isa lang si Gutesa. Walang abiso. Hindi pinaalam. Alam nyo na. Sino ang managot dyan? Sino ang nagbigay authorize niyan? Sino ang nag-authorize para ipasok si Gutesa? Hindi nga alam ni Lacson. Si Lacson na, ang Blue Ribbon Chairperson dyan. Di ko sure kung si Lacson or si Marcoleta pa rin. Yun na yun, mga kababayan. So alam nyo na. Without much ado, ladies and gentlemen, tapos na tayo. Adjourn. Our live is adjourned. See you tomorrow, mga kababayan. Si Lacson na pala ang Blue Ribbon Chairperson yan. Hindi na pala si Marcoleta. So yun po yun, mga kababayan. Klarong-klaro. Si Ping Lacson po ang gagawa ng hakbang dyan. 'Di ba? So yun lang. Mga kababayan, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Thank you so much and see